Super excited ako para sa video na to kasi today papakita namin kung paano gumawa ng e-commerce website gamit yung Hostinger AI Website Builder. Kung gusto mong gumawa ng magandang e-commerce website na sobrang tipid at mabilis gawin, perfectong video na to para sa'yo. As of now, merong promo si Hostinger kung saan makakakuha ka ng hosting plan para sa ganitong presyo lang, plus may 2 months ka pang libre. Kaya make sure na panoorin mo to hanggang dulo kasi papakita namin kung paano mo makukuha yung offer na yan at kung paano mo masiset up yung e-commerce store mo. Pero bago namin ipakita sa inyo kung paano i-set up yung e-commerce site nyo, pag-usapan muna natin kung ano yung Hostinger AI Website Builder at kung ano yung ginagawa nito. Yung Hostinger AI Website Builder ay isang all-in-one intuitive platform na gumagamit ng artificial intelligence para mapadali ang website creation. Sa pagsagot lang ng ilang simpleng tanong, nag-generate na yung AI ng fully functional na personalized website na may tailored na design, content at color scheme in just seconds. Meron din tong drag and drop editor para madaling i-customize kahit walang coding skills. At kasama na rin yung AI-powered tools nila gaya ng AI Writer, AI Image Generator at AI SEO Assistant para ma-optimize yung content at visuals mo. Kasama na rin dito yung hosting services at free domain. Kaya nag-offer to ng mabilis at cost-effective na solution para sa small businesses at individuals na gustong mag-launch ng professional at responsive website ng effortless. Okay, so ngayon na alam na natin kung ano exactly yung ginagawa ng platform, ipapakita na namin kung paano gumawa ng e-commerce website gamit ang Hostinger AI Website Builder. I-click mo lang yung link sa baba ng description, mapupunta ka sa Hostinger sign-up page at magsisimula na tayo dito para ipakita kung paano gawin yon. Pagka-click mo ng special link sa baba ng description, mapupunta ka sa page na mukhang ganito. Ayan yung malaking Hostinger sale. 80% off sa website hosting ngayon. Gaya ng nabanggit natin kanina, merong free domain at website migration. Pwede kang mag-run ng WordPress or kahit anong CMS. Tapos fully managed na rin yung web hosting plan with 24/7 customer support. Ang maganda pa dito, mura lang ang per month niya plus may extra 2 months ka pa. Meron din tong 30-day money back guarantee so walang risk para magsimula ka today. At kung hindi mo nagustuhan, pwede mong i-refund yung bayad mo within 30 days. Alright, simulan na natin. Para gawin yan, i-click natin yung start now at mapupunta tayo sa iba't ibang plans na pwedeng pagpilian. Merong premium, business plan at cloud startup plan. Review muna natin sandali yung features ng bawat isa para maipakita rin namin sa inyo yung pagkakaiba nila. Mapapansin nyo lahat ng to ay nakaset sa 48-month terms. Mamaya papakita namin kung paano baguhin yon. Pero kung gusto nyo ng mas maikling term, medyo mas mahal lang siya per month. Yung premium plan ay merong 100 websites, 25,000 monthly visits, 100 GB ng storage, 400,000 files and directories, pre-built templates, unlimited free SSL, free email, weekly backups, at lahat ng iba pang features na to. Ngayon, yung difference ng premium plan at business plan, gaya ng sabi namin, ay makikita nyo kapag nag-scroll down kayo. Mas maraming features yung business pagdating sa WordPress management, at sa Hostinger Website Builder. Dito mo rin makukuha lahat ng AI tools na binanggit natin kanina. Kaya ito talaga yung plan na recommended namin lalo na kung gumagawa ka ng e-commerce site. And lastly, yung cloud startup plan. Inaalaw ka nitong mag-host ng mas maraming websites, mas maraming monthly visits, at mas malaking file storage. Kasama na rin dito yung standard WooCommerce. Pero hindi na natin to gagamitin since AI Website Builder yung gamit natin. Kung nagsisimula ka pa lang, malamang hindi mo pa kailangan tong cloud startup plan. Kaya para sa amin, ang best plan talaga na pwede mong simulan ngayon ay yung business plan kasi kasama na lahat ng AI features gamit ang Hostinger Website Builder. So piliin na natin tong plan na to. At pag napili mo na siya, mapupunta ka sa page na to kung saan pipili ka ng hosting period. Yung best deal ay for 48 months. Pero medyo matagal din yon syempre. Kung gusto mo ng mas maikli, hindi talaga namin nire-recommend yung 1 month. Yung 1 month plan ay mas mahal per month. Tapos may setup fee pa. Walang discount, kaya hindi talaga worth it. So kung gusto mong makuha yung deal, kailangan mo talagang mag-lock in ng at least 12 months. Pero gaya ng sinabi namin kanina, sobrang sulit talaga yung deal na to. Ganito lang yung magiging total mo. Pero make sure din na gamitin mo yung special discount code natin na MyFirstWebsite. Pag in-apply mo yung code na yan, mababawasan pa ulit yung total mo at bababa siya para sa buong taon na yan ng web hosting, which is sobrang insane na deal. Ayan, so as you can see, bumaba yung total natin per month para sa 12-month plan. So tuloy na tayo. Mag-create tayo ng account kung wala ka pa. Ako meron na akong account kaya maglo-login na lang ako. Tapos i-verify mo lang yung authentication code mo. At pagkatapos nun, mapupunta ka na sa page na to kung saan kailangan mong i-fill out yung billing information mo. So gawin na natin yan. Sa amin, naka-fill out na lahat dito at may kita nyo naka-apply pa rin yung coupon. Para sa web hosting natin for 12 months, ito lang yung total. Kasama na rin yung daily backups, domain name, setup, at domain privacy protection. Tuloy na tayo sa payment option dito. Pwede kang magbayad gamit ang PayPal, Google Pay, Apple Pay, Alipay, kahit anong prefer mo. Kami mag-enter lang kami ng card dito. At pag natapos ka na, make sure pa rin na naka-apply yung coupon code mo at ang magiging total mo ito lang for the 12-month hosting plan. Pwede mo nang i-click yung Submit Secure Payment at ayan, all set ka na. Pagka-submit mo ng secure payment, i-guide ka ni Hostinger sa ilang steps para ma-set up yung account mo. Since nagawa na namin yun, andito na kami sa hosting dashboard. Kaya medyo iba na yung itsura ng page namin compared sa inyo. Pero ang gagawin lang natin is scroll lang tayo pababa sa websites, tapos click natin yung add website. At pipiliin natin yung Hostinger Website Builder. Gaya ng sinabi ko, dapat naka-login ka. Automatic ka nang ipoprompt ni Hostinger na pumili ng website builder. Darating ka rin sa page na halos ito yung itsura eventually. Kaya simulan na natin gumawa ng e-commerce store natin dito. Bigyan na natin ng brand name. Ngayon, yung description super importante to para makatulong sa AI na makabuo ng cohesive na website. Mas marami kang ibibigay na info dito, mas gagaling si AI sa pag-create ng mga tools or features na kailangan ng site mo. Kaya make sure na ilagay mo lahat ng importanteng details dito. So, pwede nating ilagay something like, my first website is an e-commerce brand. At makita nyo, pag type
Pag-type pa lang natin ng e-commerce brand, may lalabas ng suggestion agad na i-add yung online store sa site natin. Ito yung proprietary e-commerce setup ni Hostinger at sobrang simple niyang gamitin. Pre-preview din namin kung paano gamitin to in a bit. Pero ang maganda dito, sobrang dali i-manage yung orders, basket, at ma-adjust yung iba pang tools na kailangan mo para sa store mo. So make sure na naka-check yung ibang option na yun, okay? So ito yung info na nilagay ko. Click natin yung create website at tignan natin kung ano ang mangyayari. Ayan. So ngayon, na-create na niya yung website para sa atin. Ang cool lang nito as a starting point. Yung una mong kailangan malaman, pwede mong ulitin yung pag-create ng site kung hindi mo gusto yung lumabas. Mag-generate lang siya ulit ng panibago, pero for now, gamitin muna natin tong version na to. Sa right side, pwede natin palitan yung color scheme kung gusto natin. So pili tayo ng medyo iba. Personally, gusto ko yung blue. So ayan, makita natin na nandito na yung Shop Now button, may buy at browse sections. At kung pupunta tayo sa shop, andyan na yung mga features natin. Ayan, kita nyo na naglagay siya ng placeholders para sa mga merchandise natin. Ang neat. Pag bumalik tayo sa home, makikita natin yung ibang parts ng site like yung tote bags, t-shirts at hoodies na sinabi nating best sellers. Tapos meron din customer review sa baba, gallery ng product photos natin, at sa pinakababa may contact section din para ma-reach out tayo through the site, which is super neat. So click na tayo ng continue sa right side. Ayan, pwede rin pala tayong gumawa ng gift cards. Ang cool nun para sa website natin. Bibigyan tayo ni Hostinger ng very intuitive process para ma-set up yung store mo. Kaya tignan na natin to. Yung unang kailangan gawin ay mag-add ng first product. I-set up yung payment method, i-update yung company information, at i-review yung setup at shipping. So lakad na tayo sa mga to. Okay, mag-add na tayo ng first product. Physical product to, gaya ng sabi natin. Isa sa mga t-shirts natin. Pwede ka talagang mag-upload ng images at mag-generate ng product details gamit si AI, which is kind of cool. Tignan natin to. Hingan ka niyan na mag-upload ng image, tapos kukunin niya yung info galing sa image na yun. Kaya pwede mo lang i-upload, lagyan ng title, subtitle, at description yung image mo. Ang cool talaga ng AI features dito kasi pwede mo nang i-click yung AI writer dito, tapos maglalagay na lang tayo ng description. Parang katulad lang ng ginawa niya sa website. Bibigyan mo lang siya ng short description, tapos siya na yung bahalang mag-generate ng text. Sabihin na lang natin, my first website branded t-shirt. Tapos click natin yung generate text at tignan natin kung ano yung lalabas. Ayan, bigla na lang siyang nagbigay ng blurb. After weeks of brainstorming and designing, I finally decided to launch my website. So binigyan tayo ng konting info tungkol sa t-shirt natin. So for now, okay na muna yan. I-keep na lang natin. Pwede rin nating baguhin yung pricing dito. Kunwari, gusto natin gawin yung t-shirt na $20, tapos bigyan natin ng SKU. Pwede mo ring i-track yung quantity dito. May option din na custom field. Kung sakaling gusto ng customer na ipa-engrave or ipa-customize, pwede nilang ilagay dito. Meron din categories na pwede mong gamitin, gaya ng sinuggest ni AI na artistic appeal. Pagtapos na tayo sa product na to, i-click lang natin yung save sa bottom right corner at makita nyo na na-add na yung t-shirt natin sa mga ibang placeholder items dito. Balik tayo sa store setup at pwede na natin i-set up yung payment method dito. Pwede mong i-connect yung Stripe, ito yung pinaka-nire-recommend namin, or PayPal, or pwede rin namang manual payment kung gusto mo. Sa pag-update ng company information, palitan lang natin yung company name, tapos pwede mo na rin i-upload yung logo mo dito. Pwede mong palitan yung contacts at address dito. Meron tayong email, so i-enter na lang natin yung address natin at pag ready ka na, click mo lang yung save. Ayan, pwede na rin nating i-review yung shipping options natin dito. Yung shipping zone, pwede nating gawin na the Americas. Tapos mag-add tayo ng country, kunwari United States, tapos i-save natin. Pwede mo ring i-edit yung regular shipping dito. Nakalagay ngayon na free yung rate, pero pwede rin natin gawing flat rate na $5. Tapos i-add na lang natin yung dito. Ayan, so tapos na natin i-set up lahat ng basic things para sa store natin. Balikan na natin ngayon yung ibang info sa website. Punta tayo sa edit website sa upper right hand corner at dito natin may edit yung products at yung store natin. Sa left hand column, andyan na lahat ng kailangan mo. Yung site setup checklist, yung sinusundan natin ngayon, at ito yung mag-guide sa'yo sa lahat ng steps para ma-launch mo yung website mo. So i-edit natin yung heading text, i-update yung image, i-edit yung paragraph text, i-update yung social media, at lahat pa ng ibang bagay na kailangan gawin bago tayo officially magsimula. Yung plus icon ay ginagamit para makapag-add ka ng elements sa site mo. Dito mo yun pwedeng gawin. So andito yung elements, tapos andito rin sa gilid yung pages at navigation. Pwede kang magdagdag or magtanggal ng pages at iba pang navigation stop. Andito rin yung website style kung gusto mong baguhin. Pwede mo rin siyang i-adjust. Yung AI tools, ang ganda rin. Andito lahat ng AI tools na included sa business plan, gaya ng AI image generator, AI writer, page generator, blog generator, at section generator. Super helpful lahat ng to sa pag-create ng content para sa site mo. Ngayon, yung pinaka-importanting part na kailangan nating balikan ay yung manage store section. Ito yung maliit na cart icon dito. Naka-initial setup na tayo, ang kailangan na lang idagdag ay yung payment method na pinakita rin namin kanina kung paano. Dito mo rin makikita yung orders, product page template, products, appointments, discounts, categories, at settings. Punta na tayo sa settings real quick at pwede na nating i-edit yung ibang settings ng website natin. Nandito yung store details at nakaset yung currency natin ngayon sa USD. Pwede na rin tayong pumunta sa company information na nasetup na natin kanina. Nandito rin yung payments na ginawa natin para i-connect yung PayPal or Stripe. Na-review na rin natin yung shipping. Dito naman yung checkout process. Pwede nating i-click yung terms and conditions at privacy at pwede mong i-paste dito yung policy link ng website mo. Pero pag gusto ng customer basahin, clickable na siya during checkout. Meron din ditong custom options para sa checkout gaya ng pag-require ng phone number or pagdagdag ng custom field kagaya ng email address. And then yung store language natin ay nakaset sa English. Pagdating sa emails, pwede tayong pumunta dito para i-preview lahat ng emails na ipapadala gaya ng order confirmation, shipping info, digital file, appointments, gift card, at invoices. Pwede mong i-edit lahat ng yan dito. And
andito rin yung taxes section. Pwede kang mag-add ng rules dito. Tapos andito rin yung invoices. Ganito yung magiging itsura ng invoice natin. Maganda na rin siya. Pwede mo rin palitan yung invoice number sa right hand side dito. Punta naman tayo sa orders ng store. Wala pa tayong orders ngayon, pero dito sila lalabas pag nagsimula na silang pumasok. At gaya ng pinakita namin kanina sa products, andito pa rin yung mga placeholders na nilagay ni Hostinger para sa atin. Kasama yung t-shirts na inad natin manually. Pwede mo ring i-enable yung appointments dito. Mga online appointments to para sa business mo. Meron din ditong discount codes na pwede mong i-add at gagana siya diretso sa website mo. Andito rin yung mga categories na pwede mong idagdag at i-edit. Kunwari may iba't ibang klase kang t-shirts, tote bags, or sweatshirts. Pwede mo silang i-categorize dito. So ayan na lahat ng basic things na kailangan mong malaman para ma-setup yung store mo. Kita nyo naman, sobrang simple at easy to use talaga si Hostinger. Pag kinlik mo yung 3 dots dito, makikita mo rin yung ibang options gaya ng blog at appointments. Mga individual pages to na pwede mong idagdag sa website mo at pre-templated na sila. Pagbalik natin dito, pwede tayong pumunta sa integrations kung saan pwede tayong mag-connect sa iba't ibang website. Sa forms and submissions, pwede kang gumawa ng form at i-view lahat ng responses dito. Pwede mo ring i-view yung analytics at may access ka rin sa mga SEO settings. Meron pa nga silang AI SEO assistant na pwedeng mag-generate ng bagong SEO info para sa site mo, which is cool. Pwede ka rin gumawa ng ilang bagay dito gaya ng multi-language. Pwede mong tignan yung media library, i-manage yung backups, at pwede mo ring i-export yung content mo papuntang WordPress kung sakaling ayaw mo nang ituloy gamit si Hostinger AI website builder. Dumating din yung point na baka lumaki na masyado yung e-commerce brand mo para gumana pa si Hostinger AI website builder. At doon mo na siya pwedeng i-transfer sa something like e-commerce on WordPress. Kita nyo naman, lahat ng e-commerce features ni Hostinger dito sa platform nila ay sobrang simple at easy to use. At gaya ng sinabi ko, kung gusto mo pa ng ibang videos na talagang step by step kung paano i-setup yung website mo, meron pa kaming ibang video sa channel. Gusto ko lang talagang ipakita dito yung pinaka-importanting kailangan mong malaman para sa e-commerce website mo gamit si Hostinger AI website builder. So ayun na lahat ng info na meron kami today kung paano gumawa ng e-commerce website gamit ang Hostinger AI website builder. Gaya ng sinabi namin kanina, lahat ng resources na nabanggit sa video na to ay nasa description sa baba. Kasama na rin yung ibang videos namin sa channel tungkol sa Hostinger website builder. Pati na rin yung sign up link para sa Hostinger. Now, affiliate link yan. Kaya nakakakuha kami ng small referral fee pero walang dagdag na cost sa inyo. Alam lang namin na malaking tulong yon para makapagpatuloy kami sa paggawa ng mga free videos gaya nito. So sobrang thank you in advance sa support nyo. Guys, kung nagustuhan nyo tong video at may nakuha kayong value from it, please leave a like, subscribe, comment down below at i-hit yung notification bell para sa mas marami pang videos like this in the future. At panghuli, ang channel na to ay dedicated sa pagbigay ng free resources at videos para tulungan kayong magsimula at mag-grow ng sarili nyong website. So guys, thank you so much for watching. Good luck sa website building journey nyo at magkita-kita ulit tayo sa next video.